my nephew, and eventually I care for Maya, which is played by Nadine. So exciting, tsaka challenging. Tapos yung, it's something new for me. I haven't done it for a while. Tapos, you know, On the Wings of Love being po the 2015's most romantic comedy, ang maganda rin sa storya namin is, it's also about the story of the mga OFWs, you know, how they sacrifice and do everything for their family. So, meron doon isang linya yung binabanggit mo, Mother EJ, na sinabi ko kay Leia na, sandali ka pa lang dito, pero pusong OFW ka na. Tapos sabi niya, bakit, ano ba ang, alam mo bang ibig sabihin ng OFW? Ang ibig sabihin nun, ang isang OFW ay isang tao na sinasakripisyo ang hirap, prinsipyo, para sa kapakanan ng pamilyang iniwan. Para sa mas mabuting buhay ng pamilyang naiwan. So yun. Napaka-universal pala ng theme talaga ng On the Wings of Love. So mixture siya, yung romance, comedy, tapos may puso, may kagat sa puso, lalo na sa story ng mga pamilya. Okay, thank you, Miss Pai. May questions pa? Yes, partner, ito may pusong OFW rin. We have Peter Ledesma of Hataw and Ramada. Sige nga, Peter. Nangangarap maging OFW, yaya, ganun, char. Okay, si Direk Antoinette, ang Hugot Queen Director, nagkwento na sa experience sa San Francisco. Ang Jaden naman, kamusta ang inyong... Jaden po. Jaden, yeah. Jaden. Kamusta naman ang inyong experience sa San Francisco? How was the experience? Siyempre kayo yung mga bida dito, di ba? At saka silang tatlo lang yan na pinadala. Si Miss Pai, yes, James and Nadine. Kwento, James. We had an amazing time. We're really grateful that Dreamscape has trusted us with such a big project, and ABS and Dreamscape has put so much trust in us, and they believe in our potential, so we're really grateful. Yun po, tapos sobrang nag-enjoy po kami. Yun. Parang feeling po namin hindi kami nag-work. Kasi lahat po ng mga gandang lugar po din sa San Francisco, napuntahan po namin. Tapos pinaka-favorite po namin talaga, yung sa top-down po. Tapos nag-drive po kami through the Golden Gate Bridge. Tapos Napa Valley, sobrang ganda po. It's your first time pala nakarating ng San Francisco? Second time po. Second time. Si James, first time. So ano naman ang-feel nyo na isa ito sa most expensive teleserye? Ginasusan talaga ng Dreamscape. Taga-finance ka? Alam ko ito. Siyempre, San Francisco, mahal. Dollars, di ba? So, di ba, binigyan kayo ng ganito kalaking teleserye, di ba? That's why we're so grateful. Super grateful po namin kasi ang dami pong pwede, and yet kami po yung pinili. So, isang malaking blessing po siya para sa amin. Super thankful po sa Dreamscape and ABS-CBN, of course. Yung kwento yung shooting, how was it? Medyo mahirap, di ba? Kasi everyday parang gigising, tutulog, shoot. Parang gano'n ang nangyari sa inyo. Opo. Tapos, like what Director Net said po, parang tulong-tulong po kami lahat. Konti lang po talaga kami. Standby area po namin sa service. Pero for some reason sobrang enjoy po. It was a whole new experience po para sa amin ni James. Yes, at ang kakaiba sa lab team ng Jaden ay may konting pa-sexy. Ayun, yun ang inaabangan din sa teleserye ninyo, di ba? Nakatutok sila. At si Miss Cherry Pie naman, ayan, forever ka na ba sa Dreamscape? Ayan. May forever, di ba? Di ba may forever? Hindi naman, I'm always grateful. I haven't been able to work for 9 months actually. 9 months ba yun? After ikaw lamang. And then my mother passed away, so yun. So medyo hindi ako nakapagtrabaho agad. You know, and I'm just always grateful that, Dreamscape always welcomes me and, gets me for projects. So, hindi naman. At nagagampanan ko naman, di ba? Opo, tsaka naman, I'm of course, I mean, nagkakataon lang din po siguro na, na Dreamscape palaging project ko. And I'm really very grateful to Sir Day and the rest of the team. Ayun. Tapos mahirap yung sa San Francisco kasi katulad din ng sinabi ni Director Net, natutulog kami, kasi walang wardrobe, walang
assistants, sige, talagang skeletal crew lang. So nagpapasalamat kami din sa mga kasama namin kasi lahat multitasking. So uwi kami ng 12, 1, tapos yung makeup artist namin, tapos yung PA nila James and Nadine would still fix the costume, tapos magigising ng 5, 6, tapos minsan hindi na kami maabot ng breakfast, yung ganon, kasi nagpo-pull out kagad ng 8. Tapos malayo yung where we were billeted, malayo dun sa location, sa Union Square. So it takes time para mag-travel. Mahirap na masaya, na masarap. At saka inabot ka ng birthday mo doon, ano? Ayaw ba? Doon siya inabutan ng birthday. Yung totoong birthday ko, nasa aeroplano ako mag-isa. Pero, pero nung eve, my birthday, of course, nagpapasalamat din kami sa TFC, kasi ang laki din na tinulong sa amin doon. Tapos yun, may birthday cake naman ako. Tapos yun, San Francisco. Belated happy birthday. Nung May pa po. Okay. And last question.